mga palangga. Ano ang dali ba? Ang daming post ni ni pangalan dito. Okay, today may pinakita tungkol kay kay Pangulong Duterte. Alright. So ngayon, sinabi ni Hanelet sa video na malinaw pa sa sikat ng araw na sinabihan siya ng staff o ng registrar o personnel doon, di ba, na hindi ka na suspendido na o kanselado na iyong pagbisita. Ang question, ano ang ginawa ni Kaufman bilang isang counsel o bilang isang lead counsel o bilang isang abogado, mga kababayan, na July 19 pa pala na mayroong warning o mayroong sinabi itong pamunuan ng ICC. Ang question natin, bakit hindi sinabi ni Kaufman kay Hanelet na, uy, nung July 19 ay may sinabi ka na labag sa rules. Kaya nagdesisyon ang ICC na hindi ka makakapasok o sinuspende. Bakit wala siyang sinabi sa kanyang kliyente? Sa pamilya ng kanyang kliyente? Di ba? Bakit hindi niya in-inform? Bakit walang correspondence? Bakit walang email? Dahil yan yung sinasabi ni Hanelet na hindi niya akalain na siya ay sinuspende. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, nung narinig doon, na you can't do that. Ibig sabihin, nag-fail talaga itong si Kaufman dahil hindi niya wala siyang empathy, simpatya. Diba? Empathy and sympathy dito sa pamilya ng kanyang kliyente. Ibig sabihin, hindi niya ginawa yung kanyang trabaho bilang counsel, bilang abogado, na i-inform ang kanyang kliyente, ang pamilya ng kanyang kliyente na, uy, mayroon kang sinabi during the time, okay, na labag sa rules. Wala sa sinabi, yun yung pinuputok ng butsi ni natin lahat actually. Kasi ang pinapalabas ng mga putang inang mga alpot, mga kaalpot-alpotan na gustong bumukaka sa loob ng ICC para ihain ang bilasang kipay ng kanilang team alpot. Okay? Pinapalabas na hindi naman si Kaufman ang decision maker, but they failed na sasabihin sa inyo na yes, hindi si Kaufman talaga ang kay Hanelet sa pamilya na, hey, noong July 19 ay may sinabi ka, pwede kang mag-apila, pwede sanang ipinaliwanag niya kay Hanelet, ano ba yung sinabi ni Hanelet? Walang warning, no warning at all, walang email, walang correspondence, walang pagsabi kung ano yung na-violate. So ngayon tinitwist nila na si Hanelet kasi very emotional. Ay, mamaya, pupunta tayo dyan sa sinabi ni Kaufman actually. Pupuntahan natin dyan. Ano ba ang title natin dito? Bakit maangas? Okay, bakit maangas si Kaufman? Okay? Mamaya pupuntahan natin yan mga kababayan, mga palanggas. Bear with me. Next, ano ba yung pangalawang question? Okay? Okay, doon muna tayo sa una. Ayaw niyang sagutin kung ano ang naging dahilan, kung bakit sabi niya, for judicial reasons and out of respect for family privacy. Anong family privacy na yan? Anong pinagsasabi niyang family privacy? Kasama si Hanelet dyan sa na yan, sa family na yan. Ngayon, mga kababayan, talagang asshole itong si Kaufman. Ano yan? Hindi naman siya nag-iingat siya para hindi siya tawag dyan, para hindi siya ma-issuehan o kung ano man, hindi ma-jeopardize yung kasalukuyang proceedings or yung kaso ni Pangulong Duterte, di ba? Bakit hindi niya na-i-defend yung asawa o partner o common law wife, yes, ng kanyang kliyente na si Pangulong Duterte? Bakit niya hindi inain, Miss Abansenia, kasi ito ginawa mo, ganyan-ganyan. Dapat ayusin natin. Madam, Miss Hanelet, kasi may nasabi ka, ganito gawin natin, ayusin natin, straighten up natin para, saayos natin ang iyong pag-visit next time. Pagbalik mo dito sa The Hague. Ngayon, mga kapalangga, kung matino siya talaga,
kung matino itong si Kaufman na ito, puprotektahan niya yung kliyente niya. Pero sa kanyang pagsasagot, ang angas ng putang ina, wala akong pakialam kung pinili siya ni Inday Sara. Yung putang inang lawyer na ito na may PR ngayon, may PR siya dyan. I don't know kung binabayaran niya ba dyan or jowa niya na ba itong PR niya. We don't know. Kasi mukhang ayaw ni Kaufman magpa-interview sa media. Mukhang gusto niya lang sa PR niya kasi nakokontrol nila yung narrative. Kasi iba yung question na independent, no, yung mga media. Kahit na ang iba ayaw natin sa media, pero yung iba naman, helpful naman kasi independent sila. Right? Now, ano ang next question? Ang next question yan ay, ano ba yung tanong dito? Okay, pangalawang tanong. Oh, in response to Ma'am Hanilet question, talagang target si Hanilet. Tapos si Harry mamaya. In response to Ma'am Hanilet question, how can you effectively represent and defend the former president if, as she implied, you have not personally engaged with or understood him in meaningful contextual way? Kasi nga sinasabi ni Hanilet na hindi naman niya, hindi niya kilala yung kliyente niya, si PRRD, dahil nga isa sa mga interview ni Hanilet na hindi naman nabibisita, walang lawyer na nagbibisita regularly. Okay, here we go. Sabi niya ni Kaufman, Hanilet Avancenia, so it would appear, yan, natin tingnan, mas malinaw yata dito. Labo kasi mata ko ang liit. Okay? Sabi niya, Hanilet Avancenia, so it would appear, sabi niya, is emotionally distressed for reasons on which I mentioned previously. Emotionally distressed. This is attacking Hanilet's personality. Lahat naman ay distressed sa pangyayari. Lahat emotional ang pamilya. But as a lawyer, hindi dapat sinasabi ni Kaufman ito. Pwede na sabihin emotionally affected talaga siya dahil syempre yung pangyayari na ginawa kay Pangulong Duterte, wala siyang simpatya. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Hanilet na ino-honor ni Pangulong Duterte na common law wife niya at ino-honor ni Pangulong Duterte dahil nanay ng kanyang anak na si Kitty. Sinasabi niya nga, as I mentioned previously, I cannot elaborate. So may pabitin pa siya. Ano yung cannot elaborate? Sabi niya, the simple fact of the matter is that the Vice President, as a lawyer herself, is fully qualified to judge the quality of my engagement with and work for the former President. Meaning, mga kababayan, di ba, tinawag niyang emotionally distressed si Hanilet at parang sinasabi niya na hindi stable. Di ba? Yung emotion. Kasi emotion, when you say emotionally, di ba, connected yan sa ating mental. Di ba? Sa ating mental and if you're mental and emotional. So parang sinasabi niya dito, mga kababayan, mga palangga, na si Hanilet ay hindi stable ang feelings or pag-iisip. Something to that effect. So hinusgahan kaagad niya si Hanilet at pinapaliwanag niya dito, malinaw sa sikat ng araw na hindi si Hanilet ang dito, parang ang boss o hindi si Hanilet yung sinusunod niya. Wala siyang pakialam si Hanilet kasi si Vice President Sara daw, sabi niya, sabi niya dito, the simple fact of the matter is that the Vice President as a lawyer is fully qualified to judge the quality of my engagement. So parang sinasabi niya dito na si Inday Sara, okay, ang pwede lang magsabi niyan, okay, mag-verify or sabi na kung anong klaseng quality ang kanyang bilang abogado dito. Pag-aabogado dito kay Pangulong Duterte. So mga kababayan, ito ay isang maliwanag talaga na sa salitang maintindihan ng kapitbahay, wala akong pakialam kay Hanilet. Kasi hindi siya naman the decision maker. Wala akong pakialam kasi common law wife lang yan. Diba? So, inililihis ni Kaufman. Okay? Yung issue actually, kasi sinasabi niya dito na yung kanyang ano lang dito, boss, o yung kanyang kliyente lang dito ay si Vice President Sara. Kasi isa din abogada si Sara. Si Sara lang ang pwedeng mag-qualify, magsabi kung anong klaseng lawyer siya, kung anong klaseng yung kanyang performance o as a lawyer ni Pangulong Duterte. So, hindi si Hanilet ang dapat yung sundin. Wala akong pakialam kay Hanilet dahil si Sara lang ang aking,
ang we can call it Sara is a gatekeeper, when it comes to dito sa defense team ni Pangulong Duterte, dahil si Sara naman talaga, si VP naman talaga ang decision maker, at alam naman natin yan, at hindi nga si Hanelet, pero may voice sila, family members sila, they can suggest, pwede sila mag-react, pwede sila magsabi, I think, kung may nakikita silang mali. So meaning, talagang tinira ni Kaufman ang credibility ni Hanelet dahil sinasabi niya unstable or emotional distress. Di ba? Ito'y pagpapakita ng pag-atake sa personalidad o kredibilidad o pagiging bias ni Kaufman. And as a lawyer, hindi ka pwedeng magpakita ng ganito, mga kababayan. Nakita niyo kung bakit maangas itong si Kaufman. Na parang si Bangag, ulit-ulitin natin, bakit ba siya maangas? Saan ba siya nanggagaling? Kasi di ba, no nakaraan, sa kanilang interview, ng kanyang PR or, ano ba kayo, magjowa ba kayo ng inyong PR? Bakit parang sweet ang inyong relation? As magjowa ba kayo? Ako'y nagtatanong lang. Kasi balita ko, itong PR mo, parang, di ba? Lumipat na raw from Otrecht at dyan sa Dahig at ay, mukhang may nagaganap, nakahindik-hindik. Yun lamang ay nagtatanong tayo dahil may nakarating sa ating impormasyon. I don't know how true kung merong romantic affair na nabubuo within the PR. So, I don't know. Okay? Ngayon, ang tanong, how do you this is the question? Okay. Okay, third question. Ito yung PR ni Kaufman. Wala naman tayong pakialam sa affair niya. Okay, wala tayong pakialam diyan. Okay? Ang pakialam natin kung paano ididepensa si Pangulong Duterte at paano irespeto sana ni Kaufman ang family members kasama si Hanelet. Hindi porket si Sara ay vice president, di porket si Inday Sara ang decision maker or gatekeeper, mga kababayan, when it comes to legal defense ni Pangulong Duterte, pwede nang bastusin at mag-angas-angas si Kaufman sa anak o sa nanay ni Kitty Duterte. Next, sabi niya, how do you respond to concerns that internal disagreements or personal misunderstandings may be creating unnecessary friction at a time when unity, discretion, and legal focus are most needed? Okay? Ano sagot ni Kaufman? Sabi niya, there are absolutely, sabi niya, no internal disagreements. Okay? Harry Roque is an irrelevancy and comical. Tama ba sabi niya ito? Okay. Harry Roque is an irrelevancy and my only regret, sabi niya, is that I am being forced to spend far too much time having to deal with these comical intrigues. Sabi niya, there are also absolutely no personal misunderstandings between those who are of importance to the former president. Ito ba yan? Tatlong question lang ba yan? Was it 3 question? Oh yeah, I think 3 question lang. Okay. Ngayon, mga palangga, ano ang ibig sabihin ni Kaufman dito? Bakit binanggit na naman niya si Harry na irrelevant si Harry, na si Harry ay parang katawa-tawa lang na gumagawa ng intriga? Malinaw Ang tanong wala namang binention actually, na hindi naman, nabanggit si Harry dito sa tanong, pero syempre gawa din ng tanong, malinaw na bastos at maangas to si Kaufman. Bakit niya naman dinadrag si Harry Roque dito? Bakit niya dinadrag? Kasi nga alam niya na si Hanelet ay nagko-consult din kay Harry Roque. At hindi lang naman si Hanelet ang nakikipag-usap kay Harry Roque. Even si Inday Sara. Dahil nga, di ba, pinapunta nga ni Inday Sara, may basahin natin yung sagot ni Harry Roque. Ngayon, kaya nga si Harry Roque ay napunta sa Dahig dahil nga pinapunta ni Inday Sara. So malinaw talaga na binabastos ng putang inang Kaufman na to. Wala akong pakialam kung kinuha yan ng pamilyang Duterte. Gusto ko siyang murahin. Freedom of speech ko yan dahil hindi ko papayagan yung poking inang Kaufman at kasama yung Alpotera at maybe yung bago niyang PR, we don't know kung may love affair sila. Ako'y nagtatanong lang kasi sobrang patwitams at lumipat na nga daw itong itong PR niya diyan sa The Hague. At
at iniwan yung pinakasalang jowa ba kasi kasal na rin pala itong jowa na itong PR niya. Wala ka akong pakialam kung kasal siya or what. Wala tayong pakialam sa relasyon nila kung meron man. Pero ito ay conflict of interest. Dahil nadadrag ang pangalan ni Pangulong Duterte dito. At ginagamit nito, ang mga puki ng inang ito, ang Pangulong Duterte para pagkaperahan, pagkitaan nila. Dahil inulat ko naman sa inyo, noon pa lang ay ang Alpot ay namudmud na ng pera sa mga double agent dito sa mga Alpot na ito. Malinaw ang pambabastos kay Harry Roque nang tinawag, ang dami nang ginawa ng putang ina mo, Kaufman, na tinawag niyang irrelevant. Di ba? Yung mga ginagawa ni Harry Roque. Ano ginagawa ni Harry Roque? Pinakikialaman ba siya sa ICC? Di ba? Sinasabi yun na wala naman anong conflict yung what you call it? Yung ano tawag diyan? Yung mga wala na. Yung mga pamilya within the family, di ba? Ngayon, mga kababayan. Hindi kasi ang tanong pala how do you respond to concern that internal disagreements or personal understanding? So pwede kasing internal disagreements o personal and misunderstanding within the family. Kaya nga ang tanong, ang sinagot niya na naman si Harry Roque. Dahil talagang gigil na gigil siya kay Harry Roque. Gigil siya kay Harry Roque, gigil siya kay Hanilet. Dahil ang pagkakaalam ko, itong si Kaufman, ay talagang kinakausap ni Hanilet directly, kinukulit siya, ano na ba, kailan ba makakalaya ang Pangulong Duterte? Siguro natutuliglig yung tenga niya o yung utak niya dahil nga pina-follow up ni Hanilet. Of course, bilang nagmamahal kay Pangulong Duterte at concerned kay Duterte. Bakit dinadrag ni Kaufman si Harry Roque? Ito ay mapanira. Sabi ko nga, vindictive, vicious. Yung sinabi pala niyang fugitive si Harry. Irrelevant si Harry. Ito ba ang matinong abogado? Mamaya tignan natin kung sino ang napalabas niya at kung anong ginawa nito ni Kaufman na ito. Bakit siya gigil na gigil kay Harry Roque? Kasi parang sinasabi niya na wala naman si Harry Roque sa pamilya eh. 'Di ba? Hindi naman siya part ng legal defense. So, is not naman talaga. 'Di ba gumawa nga ng intriga si Kaufman na sinasabi niya na sinasabi daw ni Pangulong Duterte na umuwi na si Pangulong Duterte, si Harry Roque at asikasuhin ang kanyang kaso dahil siya ay fugitive. Ulit-ulitin natin, kaya tinawag niyang fugitive at yan, walang matinong abogado sa larangan ng whether it's domestic law, international law, natatawagin mo ang kapwa-abogado mo, ethical standards yan. At ngayon sinasabi niya, comical, entregero lang, ganyan-ganyan. Si Kaufman po ay isang marites. Si Kaufman ay hindi matinong abogado. Dahil wala siyang pakialam, wala siyang puso dito kay Hanilet Abancenian, hindi niya inabusuhan ang partner, ang common law wife ng kanyang kliyente na, Miss Abancenia, noong July 19, meron kang sinabi na ganito, ganyan-ganyan. Ayusin natin to para hindi maantala o hindi maputol o hindi makancel ang iyong visiting rights or visiting privilege para kay Pangulong Duterte. So pinapakita ni Kaufman dito na hindi kita amo, Hanilet. Hindi ikaw. Eto kay Sara Duterte ako, kay Vice President ako. So wala akong pakialam sa'yo kahit common law wife ka, kahit ano ka. Dahil hindi ka kaparte ng pamilya. Which is sinabi ni Hanilet yan. Okay? Na yun ang trato sa kanya. Ayan, nakita nyo mismo. Diba? Sinabi ko yan sa inyo. Remember, bago pa siya nag-release ng PR statement niya, na sinabi na aking napag-alaman na tinatrato niya si Hanilet na hindi part ng family. And now, lumabas mismo sa kanilang scripted at written interview ni Kaufman. Na sinasabi niya na si Hanilet ay emotional distress. You cannot say that. Pang-iinsulto yan. Pang-babatikos yan. At hindi naman vlogger si Kaufman. Kung vlogger siya, maintindihan natin yan. Pero siya ay binabayaran ng pamilyang Duterte. Hindi para magmarites, hindi makipagsabuatan sa PR niya o sa mga alpotera. Totoo na hindi siya ang final o decision maker.
pagdating sa visiting yung mga privilege na yan. Pero pwede siya mag-suggest sa registrar, sa buong pamunan ng ICC, pwede ba? Ito kasi itong alpot na ito, dati ito nagtatrabaho kaya PRRD, ito, ano niya to, bumubuka ka to, tuwing pagkatapos ng trabaho ng doon sa Malacanang, itong babaeng itong alpot 1, alpot 3, ay punong-puno ng an-an ng kipay, ay bumubuka ka at gustong magpadasok ng kanyang sa kipay niya, gusto niya magpasalugsog sa kipay, kaya bigyan niyo ito ng pribilehiyo. You know? Pwedeng bayaran, okay, ni Alpotera o Alpotera 1, Alpot 2, kasi marami namang alpot. Si Basti na rin nagsabi na inaabangan si Pangulong Duterte ng mga bigaon sa labas. Remember that? Ang mga bigaon, o in other words, alpot, pareho lang yun, nag-aabang sa labas. Pwede kasing mangyari na, Kopman, ito 1 bilyon, o 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Kasi nga, si Kopman is pera-pera lang yan. Trabaho niya kasi yan. Ibig sabihin, hanggat binabayaran siya, hanggat nire-retain siya, magtatrabaho siya. Paano kung lagpasan ng handler ni Alpotera ang bayad ng mga Duterte? I mean, yung retainer's fee and, yung 50,000 ba yan o whatever, how much amount lalagpa. That's only, kung let's say for example, 50,000 euro, magkano lang yan. Kunyari, sabihin ng handler ni Alpotera ang alap-apon ng bilat, ito, i-offer mo kay Kopman para makapasok ka, para makakuha tayo ng detalye kay Duterte, kay ganyan. Diba? Possible yun. Pero, makikita mo si Kopman na maliban sa chismoso at apektado siya sa nangyayari sa social media. Hindi ka dapat nagpapa-apekto kahit anong bakbakan ng mga supporters ni Pangulong Duterte. Pero kasi siya ang nag-iwahiwalay, ang nagpaaway-away. Sila ang nanguna. Dahil si Alpotera 1, 2, 3, 4 ay gusto talagang ipasok ang kipay labong niya. Kasi siguro na gusto niya ng buto. Di ba? Gusto niya ng buto. Baka hindi siya makontento sa buto nang hinaharas niya ngayon o ng sino man ang buto dyan na inaano niya, na chinutsurva niya. Gusto niya doon magbigay ng aliw kay Pangulong Duterte. Kasi akala niya siguro, kung nagagawa niya in the past, baka umepekto pa yung alap-apo niyang bilat.